Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. So, it's a rainy Saturday, but we're still going out. Sana namang weekend na magkasabay ang aming off. So, syempre, another weekend, another coffee shop para kay Love. Titingin ulit tayo magta-try ulit tayo ng coffee shop sa may naman, Azilda. Azilda. Yun daw. Hindi ko alam kung ano bang coffee shop yun. Hindi ko mabasa. Sa local lang din, yung mga tinatry namin ngayon dito, yung mga local cafe, local foods. Para hindi naman puro Tim Hortons or puro Starbucks. Para matry naman namin yung mga local dito. Yes. Local goods. Yeah. Yung last time okay naman siya. Yeah. Yun naman namin option. So check natin to kasi sa TikTok lang din ako natingin ng mga recommendation. So sabi masarap daw naman. So to try natin. Hanggang 4 lang yun. Kaya It's 1 p.m. 1 na. So Nadiretso na kami doon. Ay hindi, may titignan pa pala. yeah, may titingnan muna din kami. Papatato yan eh. Hindi. Mag-i-inquire lang kasi mahal Nag-i-inquire dito. lang pala. Mahal kasi dito. Yun. So, check muna kami kung magkano yung tattoo. Tapos, punta kami doon sa coffee shop. Tapos, wala naman talaga gaanong plano for today. After nun, bahala naman saan. Chill lang ulit. Ngayon lang, magtitingin lang siya doon sa tato. Tapos, coffee shop. Tapos, baka mapatpad na naman kami sa mall kasi yun lang naman talaga ang meron dito. Yeah. And hindi pa rin kami makakapunta outdoor kasi maulan. Kahapon sobrang ganda ng weather nung after lunch nung nawala na yung fog. Parang summer na yung init. Parang 16. Wala ka na nakikitang mga naka-winter jacket. Yung mga suit namin mga maninipis na lang yan. Kasi kaya na. Kaya na. Which is good. Kasi nakakapagod na rin magtiis ng lamig sa winter. Nakakalungkot na din yung weather. Titingnan mo pa lang parang at least ngayon medyo nabubuhay na. Makakalabas-labas na. Medyo maulan lang pero kaya naman mag-jacket lang. matcha latte. Order ko yan guys. Favorite ko kasi matcha. Lasa. Tamis. Magugustuhan mo. Kasi hindi ganun ka-matcha. Lasang tao. Kahapon nag-Starbucks ako. Pinapalitan ko kasi ng milk, oat milk, tapos brown sugar instead of classic syrup. Sabi niya lasang taho daw. Yan yung mga matcha, lasang tao. Comment down below kung lasang tao. Lapin drinks. Let's taste this brookie. Describe mo yung taste. Chewy. The brownies is malambot. Hindi siya yung film. Lambot siya. Ay, nakikiinom na lang siya. Ito naman guys. Normal chocolate chip. Try natin.
Large caramel macchiato with regular milk. Sarap naman. Parang hindi lang siya yung usual na chocolate. Hindi siya matamis. Mm. Hindi siya yung, kasi di ba yung ibang mga cookies, ano, It's delicious. Thank you. minsan masakit sa lalamunan kasi matamis. Ito hindi naman, kahit kainin mo yung chocolate chip mismo. This is my order. It's called Ice La Cup. One of their specials. So, akala ko ano lang siya. Coffee and milk lang. Sabi niya, may chocolatey taste daw. Let's see. This is like $6. Mga 250 pesos. Not bad naman para sa mga local shop. Kasi, medyo mas mahal siya sa Tim Hortons, gano'n. Pero kasi, locally made. Tapos, Yeah. parang mas, ano siya, mas okay yung pagkakagawa. Puro foam pa yung naiinom ko. Yes, so fill your large cup. Medyo aesthetic yung lugar. Mamaya try namin pumunta doon. Kasi may parang shop din. Like local shop din. Mga vintage, ganyan. So check natin. Baka may makikita tayong something. Okay. I get it na. Yung may chocolatey taste. Medyo may chocolate. It's good. Nilagay ko dito. Tinapak. Hi, how are you guys? Ang dami din kumakain dito. It's puro puti. Yung town lang to, parang maliit lang siya na town. Okay. Malapit lang siya sa Sudbury. Mga 15 minutes, 16 minutes away. Kasi puro local shops ang napapansin ko rin. Wala rin siyang gaano mga grocery stores. Siguro yung mga tao, doon talaga nag-grocery sa may Sudbury mismo, sa amin banda. May Costco, gano'n. Wala gaano ano. Ito sa plaza na to, ano lang, pharmacy, may LCBO, tapos subway, clinic, ano. Parang wala ganong kainan. Parang payapa. Miss ko sila. Parang sa side na to, ng Sudbury or ng Ontario, parang puro local. Yung may kita mo talaga yung paano mamuhay mga local tao. Nandito na kami ngayon guys sa kotse. Yeah. Saglit lang kami sa loob kasi ang dami ring tao. Di rin kami makapag-video gaano. Pero, ayun. It's, nagkano gasto sa atin dito? $22. Dalawang large drinks and isang brownies. Dalawang pastry. Yeah, isang cookies. Okay, I mean yung prices, okay naman. Yeah, ganoon naman siguro Yeah. talaga. Tsaka parang sulit naman. Mm, Local lang naman siya. yes. Pero kung sabi ko nga dito, kung i-compare ko siya dun sa last time, parang mas gusto ko yung last time. Yung last vlog Yung- namin na pinuntahan. Yung lasa ng kape. Though yung kape na binili ko is parang may halong chocolate. So, ayun. Parang siyang mocha style. Ayun. So, Para sa ngayon. amin, it's, anong rate mo? Oh, rate na. Well, ayos naman siya. Parang ano, 8.5. Mga 8, ganyan. Kasi even yung matcha niya, ito. Hindi, ewan ko, hindi siya ganun ka-matcha yung lasa. Yung Starbucks, di ba? Sa mga uminom ng matcha, yung Starbucks, hindi siya ganun ka-matcha din. Pero masarap siya. Ito, parang mas less pa yung lasa sa Starbucks. So, parang... Yeah. Kaya niya nagugustuhan kasi hindi ganun ka-matcha. Nasaan tao? Kapag yung medyo matamis, naiinom niya. Pero pag yung Dahon. matcha talaga, ayaw niya. So, ngayon is mag-ano muna kami.
punta kami dun sa tattoo shop. Gusto ko lang mag-inquire kung magkano. Though alam ko namang mahal kasi mahal dito. Pero gusto ko lang mag-check kasi gusto ko magpa-tattoo kay ni Molly. Yeah. Yeah. So, tingin kami doon. Medyo malapit siya sa work. So, mga 20 minutes drive from here. Tapos, bahala na kung saan ulit. Kasi, medyo nakakatamad rin magstay sa bahay. Uy! Kailan ka lang? Oo lang ako ng oo. Tapos guys, merong nag-comment kasi. Oh. Wow, sikat yarn. May nag-comment nga, isa lang naman siya. Bakit daw ba? Kasi yung last vlog namin, nabanggit nga namin na yung pinaka-tina-target namin ngayon na pathway is express entry. So, na-share naman namin sa inyo yun. So, bakit nga ba hindi OINP or RCIP? Since nandito na kami sa Sudbury, Andito kami bakit sa ba? rural, Oo, bakit ba city. express entry pa din? Yun, so, bigyan na din namin kayo ng konting parang backstory. Bakit nga ba? Well, kasi, in the first place, nung lumipat kami dito sa Sudbury, wala pang RCIP for Sudbury. Talagang ano lang, ang pinaka-dahilan kung bakit kami lumipat dito is nakakuha nga siya ng opportunity na hindi namin makuha-kuha sa Mississauga or sa Yes. Toronto area. Mhm. So talagang sinugal namin yung paglipat dito. Siyempre para tumaas-taas yung points kasi pag nagstay kami sa Mississauga, although yung competition is almost the same kasi yung pathway is isa lang, pero yung points namin doon para sa amin is mas mababa siya in the long run. Unlike kung dito kami pupunta, at least yung nakuha niyang position, talagang magbe-benefit yung application namin. Tapos, kumbaga side ano na lang yung yung RCIP. Parang Kasi lumipat kami dito, alam namin wala yung hotel occupation. wala pang announcement. Yung Wala pang Sudbury. announcement yung Sudbury. Parang North Bay Pero meron. yun yung bago pa lang yung RCIP. RNIP pa lang yung before nun. Merong hotel. Mm-mm. So, sinugal namin, baka naman sakali na magkaroon ng hotel yung Sudbury kasi yung mga neighboring niya, Meron. rural programs is merong hotel like yung front desk or Yeah. yung ganun. Pero So, unfortunately, nung nirelease yun, na nandito na kami sa Sudbury, wala yung... talaga. Pero hindi naman kami masyadong sobrang nanghinayang doon kasi nga kumbaga hindi lang naman yun yung pinaka-option na Yeah. tina-target namin. It's like parang, sige, kung meron ng RCIP, at least, It's good, it's oo, better. Pero na meron kaming other option, nasa Sudbury na kami. Unlike yung iba na kunyari, ay saka pa lang na-announce, lilipat sila. So, parang hindi siya gaano kaming, parang, yun nga, hindi gaanong naapektuhan yung decision namin or yung planning namin in the first place. Kasi, kumbaga lilipat naman talaga kami. May RCIP man o wala. Kasi, just to give you a context, kasi sa Mississauga, tier 2 kami pareho. Tapos yung nakuha kong opportunity dito is tier 0. So, naisip namin, parang, yun nga, kahit pa paano pa rin, meron siyang, parang, makaka-affect ng mas maayos sa, Benefit na. oo, makakapag-benefit sa amin. Kaya kami lumipat, hindi dahil sa RCIP or OINP. Yun. Kumbaga, di ba, lumipat kami dito na merong rural program dito na just in case magkaroon ng opportunity sa rural program, di gagrab namin. Unlike kung sakali man na, kunwari nasa Mississauga kami, lilipat kami sa Oakville, ganyan, yung city lang din, with tier 0. Yun lang yung chance namin. Yung tier 0 lang yan pathway. Unlike pag lumipat kami na medyo malayo-layo ng konti, at least merong ibang option just in case na lumabas. Unlike lumipat kami within yung GTA lang, pag lumipat kami doon lang banda, nagkaroon ng opportunity sa rural, parang kumbaga sayang yung paglipat namin. At least parang siya parang lilipat na lang kami at least doon sa merong iba pang opportunity ba. Although hindi naman siya naging option sa amin ngayon, pero at least may time pa naman kung sakaling gumanda-ganda ang rural program. Yes.
Kasi yun nga ang sinasabi nga dito is parang bakit kahit yung mga sa hotel na nag-work mismo, yung mga matataas na like managers namin na parang bakit hindi sinali, eh isa sa mga parang kailangan dito sa Sudbury is hospitality, tapos hindi sinali, so parang nilalaban nila, may bigay silang papers or what. So let's see, baka naman i-consider, pero kung hindi man i-consider, ayun, yun yung sagot namin na CEC kami. Bakit nga rin ba hindi OINP? Diba? Sa kinasamaang palad, hindi rin talagang totally nag-susupport yung owner ng hotel. Unlike yung previous owner, before they bought the hotel, is nagsusupport. Yeah. So nung nasa Mississauga pa lang tayo, ito na yung may-ari. Ano? 2024 na bago yung may-ari. So yun, unfortunately, hindi rin sila talaga totally nagsusupport. Hindi ko lang alam, parang nagkaroon natin ng problem internally. Maybe, we're not really sure kung ano yung nangyari. Pero before, yun din yung mahirap pala sa hotel kasi mostly is franchise. So, may owner na iba yung May hotel. private owner. Oo. So, kaya hindi sila masyadong nagbibigay ng papers, ganyan. or Sa mga hindi documents. nakakaalam, yung kapag ka mag-i-sponsor yung company, kailangan nilang provide ng confidential documents like yung tax records. Meron pang iba. Nakalimutan ko yung mga term. Basta business related documents siya. Na yung income tax, yung mga ganun. Tapos kung magkano kinikita mo annual or buwan-buwan, something like that. Yeah. Tapos may certain number lang ng employee, kailangan parang 50 minimum. Parang ganun siya, may number lang. Yung hindi pwedeng basta-basta ay may company ako. Kunwari, convenience store, ganyan. Susupport ko, hindi pwede. Parang may requirements. Yan yung mga requirements siya. And sad to say, hindi nga nagsusupport. So, ayun, kaya hindi kami OINP or RCIP. Inano naman namin yun, research naman namin yung provincial nominee. Tapos, tinatry din naman namin, like, baka may way pa naman na yun yung maging pathway. Kasi syempre, mas mas mataas yung chance nun. Lalo na OINP ngayon na kalimitan yung draw is rural. So, di ba parang edge namin yun, nasa rural na kami. Pero ayun nga, hindi namin magagawa yun kasi wala kaming enough documents and hindi nagsusupport yung work namin. Kaya yung OINP is X na din. Like we tried asking them naman. Kaya lang, ayun nga, parang wala na sa power nung direct manager namin yung sagot. I-share ko na rin, meron ngang yung ka-front desk ko. 3 taon na siya dyan. Ilang buwan na lang mag-expire na yung niya. Yung work permit niya. Pinangakuan siya dati na susuportahan ka namin. Di ko na rin alam kung bakit pinatagal pa na itong agent na to, yung katrabaho ko. Pinawag pa yung 3 taon bago So, kasi yung 3 taon na yun, dahil naabutan niya yung previous owner na nagsusupport talaga. Tapos abutan din niya yung RNIP. Naabutan niya yung RNIP. Pero meron ding isang agent na part-time na lang ngayon na PR dahil sinuportahan ng previous owner. Yeah. So ngayon, ito yung pinangakawan na agent, hindi siya parang since nagbago nga yung owner, nagbago na rin yung pangako, yung promise na mag-support. Kasi syempre iba na yung may-ari ng hindi, para sa amin hindi kami ganyan, hindi kami basta-basta maglalabas ng documents na ganyan. So ayun, ngayon, wala na siyang choice. So, hindi natin alam kung uuwi ba siya or kasi ilang buwan na lang, less than 4 months na lang ata. Yung kanya is naka-receive siya last year dun sa OINP nomination. Naka-receive na pala siya ng nomination. So ngayon, nanghihingi na siya ng further documents para ma-process na niya. Since nagbago nga yung owner, wala na, ayaw nang bigyan. Hindi ko alam, siguro nag-apply siya like few months before or nag-apply siya ng iba na yung owner. 2024. Tapos ngayon, nung na-receive niya na, wala na, iba na. Pero siguro kung ginawa niya yun nung previous owners pa lang,
tapos na-receive niya yung nomination, mas ano na. Oo. So, depende din talaga, hindi parang, ayun nga, hindi porket Nasa nasa kami. rural ka, pasok Yun na. And take note din, bago siya mag-start nun, kasi di ba pag move nga namin sa Sudbury, ako pa lang yung may work. So nag-try siya ng mag-apply dun sa mga under RCIP. And mahirap din talaga. Oo. Parang Yeah. dito, mas mataas yung referral talaga. Kumbaga, sa iba rin naman, na mas pina-priority yung referral. Pero may nag-apply din naman online. Pero dito kasi talagang mas Yeah. referral talaga. Kahit saan, kahit sa mga mga part-time jobs lang, mas madali kang makakuha kung may kakilala ka. Ganyan. Tapos, ngayon pa, natanggal pa yung Admin. ibang possible na pwede kong pasukan sa RCIP, like yung admin assistant or yung receptionist sa car dealership, yung mga ganun. Kasi alam ko pasok siya dun sa mga company. Ngayon, ang hinahanap na lang ng mga car dealership, Mga yung mga mechanic. mekaniko, yung mga nagpipintura, yung car wash, yung more on trades talaga, yung mga talagang gumagawa. Yeah. Wala na yung mga desk job, kumbaga. Oo, na parang pwede kang pumasok kahit wala kang enough experience. Yung ngayon, yung mga na job position na Medical receptionist, wala na rin. Yeah, yung mga natira na nga lang is yung mga kailangan mostly ng certification or yung may experience ka yun sa ganong trabaho, which is very din naman, mahirap din naman talagang mapasukan yung ganon, diba? So ayun, yun lang naman yung mga reasons kung bakit ba hindi kami OINP or RCIP. Parang yes, nakahinayang kasi nasa rural na, pero at the same time, hindi naman yun yung parang, yun nga, main reason namin. Hindi kami kumapit dun sa pathway na yun. Kasi alam namin, pag nawala yun, edi paano na kami. So at least, kumbaga, hindi lang isa yung tinry namin nung sa paglipan namin. Para kung sakali mang wala yung isa, at least meron pa kaming isang pwede namin pag-focusan. Para sa PR, ganyan. Yeah. So ngayon, express entry pa din talaga ang best. So, and we'll see. First, naman, hopeful pa din naman kami kung sakali mang magkaroon ng program sa rural. At least meron pa naman time kung sakali mong magbago yung mga occupations sa. Ayun lang, guys. Yeah, na-share lang namin. Nasagot namin yung tanong mo. Ikaw lang naman kasi nag-comment. Gumawa na lang kami ng vlog. Thank you sa pagtanong mo dahil meron kaming content. Hindi kasi din, matagal na rin naman kasi talaga kami hindi nakapag-vlog or share ng about sa status namin, kung ano yung parang plano namin. Like, kasi noon medyo medyo parang alanganin pa kami mag-share. Kasi nga, kahit kami mismo, hindi pa kami talagang 100% sure na ito yung pathway na gusto namin. Unlike ngayon, pwede na namin share kasi maluwag na rin naman sa loob namin kasi kahit anong mangyari, at ito pa rin yung talagang gagawin namin. Ganun. Yeah. Pero syempre, ayun, kung ano man mangyari, kung merong something ba for RCIP or ito ngang bagong express entry, so dun kami pa-plan B. Sa ngayon, mahirap planuhin pa kasi wala pa. Wala pang kung ano ba yung gusto nila. Di naman kami sobrang nakakampante. Yeah. Na sure na to, hindi. Siyempre, talagang kung may bago, pag-aaralan namin. Tapos, let's see kung pasok kami doon. Tapos, yan. Yun lang, share namin sa inyo. Tara na. So, ngayon, punta na tayo sa tattoo. Patatuan na. Dut-duta na. See you guys later.